ikaw ay nakikinig ngayon sa Kwentuhan ng Bayan with Globe Bensin. Nako, nararamdaman nyo na ba yung traffic sa Metro Manila, kawan, no? Yung mga papuntang Bulacan lalo dyan, no? Traffic na naman. Dahil nga syempre sa FIBA yan, kawan, dahil ito na nga, nag-uumpisa na ang FIBA World Cup, FIBA World Cup 2023. Yan Sana manalo ang Pilipinas. Ako, pambato ko dyan si Jordan Clarkson. Kaya nga po suspendido ang mga pasok ng mga government dito sa Metro Manila, no? Dahil nga daw magkakakos ng traffic ng sobra-sobra. Kaya kayo, kawan, mamaya sa mga nagtatrabaho dyan sa Maynila, maaga na kayo umuwi, no? Huwag na kayong tumambay-tambay pa. Kung pina-half day kayo, half day agad, uwian na agad, no? Sa maramdaman mo ang sobrang traffic mamaya dyan, ako, kuwawa ka lang din. Ikaw lang din ang mag-aabono sa gasolina mo, no? At ikaw lang din mahihirapan sa pagbiyahe-biyahe. Yan. Anyway mga kawan, no? Ngayong Friday natin, mapapasabi tayo ng TGIF na God is Friday. Sa wakas, no? Ang bilis ng araw. Ang bilis ng araw, kawan, no? Nasa 25 na naman tayo ngayon, no? Bro mo, Friday na naman, 25 na naman, 5 araw na lang, sasahod ka na! Sahod talaga iniisip, eh, no? Siyempre, no, parang ang bilis sobra ng araw, inahatak na, inubos na kagad yung August, no? Parang wala nang tinira kagad sa August, tinapos na agad, September na agad, no? Pero ganun pa man gawain, siyempre, ngayong araw na to, ngayong Friday na to, bukod sa TGIF, pwede pa rin kayong magkwento at magbahagi ng iyong mga kwento. Basta mag-text ka lang sa 0998-9619711 o kaya kung may papabati ka, kawan, para marinig niya ang pangalan niya sa radyo, makakawan, i-text mo lang dyan sa ating text line 0998-9619-711. At syempre sa mga listeners natin ngayon sa Facebook, at syempre sa sa 1FM.ph yan, pwede po kayo mag-comment dyan ngayon sa ating Facebook Live, no? Sa mga gusto magpabati dyan, mag-request na mga gusto nila, hello po sa inyo sa La JM, no? Hello po sa inyo sa La JM, sa La Direct Yan Tayo TV. Yan, at Just Lifers Community, hello po sa inyo. Magandang kayo pa sa tanghali, no? Maganda kayo pa sa tanghali. At syempre yung iba ba naghahapunan dyan, gawin mo naman masaya ang hapunan mo, ngumiti ka naman, no? Mga naman kumakain ka na kasi mangot ka kasi kung maghuhugas ng pinggan mamaya, no? Huwag ka na muna ma-bad trip, no? Kung wala kang makatulong sa inyong bahay, ganyan talaga, may mga batugang kang kamag-anak. Hindi. Diba? Pag wala kang makatulong, okay lang yan. Huwag mo na isisi sa iba, diba? Huwag mo na antayin na kumilos pa sila. Gawin mo na lang din. Pares lang din yun. Magagalit ka, mapapagod ka, ma-high blood ka, magkakasakit ka lang din, no? Gawin mo na lang din ng magaan sa iyong loob para mas maganda ang pasok ng blessing. Yan, no? At hello rin sa aking kaibigan na nagkakaarawan ngayon, si Christian. Hello sa'yo, paring Christian. Happy birthday. Ingat kayo dyan ng pamilya mo. And syempre, mga kawan, gusto ko lang din batiin ang lahat ng mga kawan natin na nakatutok ngayon from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi. Sa ating estasyon ng 1FM. At dire-diretso lang ang ating kwentuhan mamaya, kawan, dahil magmo-music break muna tayo. Pero ang katanungan ko sa inyo, mga kawan, paano? Ito na naman tayo sa paano na naman,
Ito na naman tayo sa mga paano mo, Lil Vinci. Paano ka, Wine? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng isang kawan natin na gusto nang sumuko sa kanyang pag-ibig dahil mga marites, nag-aantay yung mga marites, oh. Ano yan, DJ Lil Vinci? Sabi, ito ba, nag-comment pa dito si dito sa sa may Facebook Live, sa Facebook Live sa Messenger. DJ Lil Vinci, wag mo namin bitinin. Paano? Ito na, kawan, paano, kawan, kung ikaw nasa sitwasyon ng ating nagbahagi ng kwento sa atin na kawan natin, na paano kung yung partner niya 4 na beses niya nang napaghihinalaan na may babae dahil may mga nahuhuli siya ng mga iba't ibang gamit sa bag na wala naman siyang pinapadalang ganun. Anong gagawin mo, kawan, kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon? Nahuli mo na kunyari, nahuli niya ng may lipstick ngayon. Biruin mo, nagli-lipstick ba yung asawa niya? Di ba? Hindi naman. Di ba? Ayan, isipin mo, kawan, isipin mo mabuti, kawan. Paano? Hihiwalayan mo ba agad, kawan, o kakausapin mo muna? O aawayin mo agad? Paano kung may nakita kang lipstick? Tapos pangalawa naman, next time, foundation. Tapos next naman, suklay na pambabae. Tapos next naman, top na ng pambabae. Mabigat yan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Alright, batiin ko muna ang lahat ng mga nagpapabati sa atin ngayon. Hello po sa inyo, Direct Yantay TV. Happy watching right now. JM, hello sa inyo. At syempre sa mga kawan natin dyan na may mga kaarawan, happy birthday. Ano yung mga kawan? Naku, nagbabalik na tayo sa ating programa. At ito na nga, kawan, no? Ang katanungan ko nga kanina, paano kung yung partner mo na lalaki ay mahulihan mo ng mga lipstick, foundation, suklay na pambabae, pantap na babae, anong gagawin mo? No, ano kayang reaksyon ang gagawin mo? Paano mo siya i-approach? Paano mo siya kakausapin? Aawain mo ba agad? Ito, kawan, may mga nagbahagi na dito ng kwento, kawan. Sabi naman niya dito, ako DJ Lil Vinci, kung ganyan lang din at mahuli-huli ko na may lipstick ang aking asawa, kung gaano kakapal yung lipstick at pula nyon, ganon ang gagawin ko sa nguso niya. Grabe ka naman. Kung gaano kakapal. Paano kung manipis lang yung shade ng lipstick? Di ang nipis lang din ng sapok mo. Di ba? Onti lang din yung sapok mo dun sa kanya, di ba? Ito pa. Sabi pa ng isang kawan natin, ako, DJ Lil Vinci ako. Hindi ko kaya sigurong pigilan ng aking galit kung sakaling mahulihan ko ganyan ng asawa ko dahil unang-una, alam ko ang mga gamit ko. Kung mabitbit man niya o madala man niya, alam ko pa rin kung sa akin yon. Pero kung ibang mga brand, ibang itsura, na kapag sa akin yun, lahat ng yun ipapakain ko sa kanya. Grabe naman. Talaga mga babae, grabe, no? War freak talaga mga babae. Ang tatapang. No, nakakatakot talaga mga babae. Anyway, mga kawan, no? Ito nga ang matitindi dyan. Kawan, no? Na komento. Ito naman. Ito, basahin natin. Sa akin, DJ Lil Vinci, hindi ko po agad-agad aawayin. Kalmado lang po kasi ako pagdating sa pag-approach ng mga ganyan. Dahil nangyari na po sa akin yan. Nahulihan ko po ng sing-sing ang asawa ko sa bulsa niya. At tinanong ko po siya. Ngunit nga ang dahilan niya sa akin, gusto niya lang daw pala akong regaluhan ng sing-sing. Nalimutan niya lang na naiwan niya sa kanyang bulsa. Kaya ang ginawa ko, di tinanggap ko yung sing-sing na yon kasi gold naman yun eh. Kaya wag ka kagad magre-react. Pero kung gamit na yung lipstick na yon at hindi bago, dun ka siguro mag-react.
Ito mas maganda to. Ako DJ Lubinsi, para sa akin, hindi kagad dapat atake, no? Ang gagawin. Tingin ko DJ Lubinsi, mas mabuti na kausapin ko muna yung asawa ko na bakit siya nagkaroon ng ganun. Anong dahilan bakit ka nagkaganon? At saan niya nakuha yon? Pag hindi niya napaliwanag sa akin na mabuti, alam niya na ang mangyayari sa kanya. Parang mas nakakatakot yung alam niya na yung mangyayari sa kanya, no? May mga kawan na ba tayo dito nahuli ng mga ano? May mga kawan na ba kayong nahuli ng ganyan, kawan? May mga nahuli na ba kayong partner nyo na may laman yung bag nila, na something kung ano-ano, di ba? Ang mahirap kasi dyan, kawan, kung yung bag nila, hinihiram din ng iba. Katulad ng bag ko. Di ba? Yung mga bag ko. Minsan kasi hinihiram ng iba yung bag ko eh. Di ba? Ang daming nanghihiram. Minsan nanghihiram yung kuya ko ng bag ko, nanghihiram si Ram ng bag ko. Di ba? Mahirap eh. Mahirap yung nagpaperam ka sa iba ng bag. Biglang may maiwan doon, sila mismo makaiwan ng laman doon. Anyway mga kawan, para sa akin, mas mabuting paliwanagan mo, no? O mas mapaliwanag mo mabuti doon sa partner mo kung ano ba talaga yung mga yun. Kapag siguro malalaman naman niya yun eh, no? At mararamdaman siguro naman ng partner mo yun kung talagang nagsisinungaling ka o hindi ka nagsisinungaling. Basta sagutin mo lang ng tama. Totoo, kung ano man talaga yun. Diba? Ang mahirap kasi dyan, yung hindi mo naman masagot yung tanong niya. Diba? Tapos puro dahilan ka pa kung ano-anong dahilan pa yung mga pinagsasabi mo. Diba? Kaya nga nako, mga kawan, nako maganda to talaga na pag-usapan ngayon. Ito now, ito. Si Bri. Ito sabi ni Bri dito, nako DJ Lubinsi, nahuli ko na ang asawa ko na ganyan. May dala-dalang cologne. Wow! Cologne lang? Ang pangit naman. Cheap naman yun. Cologne yung dala. Cologne, pabango. Ano ba? Perfume. Dahil perfume naman, di ba? But sino ba yung babae ng ano? Ito, nahuli ko na asawa ko niyan. May nakita akong cologne na pambabae. Ngunit nga lang yung tinanong ko, sinabi niya sa akin na sa pamangkin niya daw yun. Inisip-isip ko, wala naman siyang pamangkin dito sa Maynila. Kaya yung panahon na yon, mas lalo ko nagduda. At nahuli ko siya na meron palang iba. Ayan, nadali ka, pamangkin mo pa ha. Dinalinan mo pa yung pamangkin mo ha. Malalayo pala yung pamangkin mo ha, hindi taga Maynila. Tsaka hindi mo maloloko yung mga yan, yung mga babae, investigador din yung mga yan. Hindi mo mapapaikot yung mga yan, matitindi yung mga yan. Ano yung mga kawan, i-drop nyo lang yung comment nyo dyan o kaya text nyo lang sa 0998-9619711 kung ikaw ba ay nahuli na o ikaw ay nakahuli na ng mga gamit kung ano-ano nasa bag ng mister mo o misis mo. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Naku, natatawa ko din sa mga comment ng iba eh. Nababasa ko kasi yung mga comment nyo. No, pati dito sa mga GC natin mga kawan ng mga ibang kawan natin dito. Nakakatawa lang kawan eh. Grabe yung mga galit eh. Gali yung mga nakakatakot na mga babae talaga, mga matatapang. Sabi sa akin ng isang kawan dito. Nako DJ Lubinsi, kung sa akin nangyari yan, hindi ko na hahayaan. No, hindi ko na hahayaan na umabot pa sa pang-apat. Yung una pa lang, pinakain ko na sa kanya. Nakakatakot naman tong isang kawan natin. War freak din. Alam nyo kawan, no, ang hirap lang din kasi kung iisipin natin. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Pero bakit? Ito ang flip. What if, kung talaga dun sa lalaki naman talaga yung foundation lipstick na yun? Oops! Oh. Paano kaya kawan? Diba? Na kung si kuya
'Di ba? Si kuya pala na kinagagalitan ng kanyang asawa na nahulihan niya ng lipstick, foundation, suklay, pantop, ay sa kanya naman pala talaga yun. May sideline pala si kuya paggabi. 'Di ba? Malay mo, ano siya, nagka-clown-clown. 'Di ba? Malay mo, 'di ba? Wala namang masama doon, 'di ba? Kasi napaisip lang din ako, kawan. Napaisip lang din ako, kawan. Kasi sabi ko parang wala namang ending yung kwento niya. Nahuli niya na may lipstick, may foundation, may suklay, may top. Pero hindi niya sinabi na nahuli niya na yung asawa niya na may babae na. Parang naman babae lang. Eh what if yung asawa niya pala ay sa kanya yung lipstick talaga, yung foundation, yung suklay na pambabae at top. Sabi ng mga ibang kawan dito, nako DJ Lobinsi, wag mo nang pagtakpan yung mga lalaki. Hindi ko pinagtatakpan. Alam nyo kawan, what if nga kung sa kanya talaga yon, di ba? Hindi nyo ako nagigets. What if nga, nako, mas masakit sa ulo para dun sa asawa niya. Pero grabe magmahal ang mga ganyan. Sige, isipin nyo kawan. Ano ngayon? Paano? Diba? What if lang? Diba? Kung talagang kay kuya pala yung mga gamit na yon. Ito nga, sabi naman dito, DJ Lubinsi, tingin ko naman hindi naman daw sa kanya yon. No, tingin ko naman hindi naman daw sa kanya. Ba't nag-usap na ba kayo ni kuya? Ba't tingin mo hindi daw sa kanya yun? Ikaw mukhang dinidepensahan mo si kuya. Baka ikaw yung kasama niya doon, ha? Baka sa iyo yung mga gamit ni kuya, ha? Ikaw talaga, ha? Loko ka, ha? Maloko to, ha? Yun, nakakatawa. Maloko eh. Biruin mo ba naman, sabi ba naman eh. Hindi naman daw sa kanya yun. E di ibig sabihin, nagchat-chat kayo ni kuya. Anyway, kawan, ito nga. Para sa akin, kawan, para sa akin kung ako makahuli ng ganon at paano approach ko. Tingin ko siguro, imbestigahan ko muna. Tingin ko mabuti, alamin ko mabuti, and kakausapin ko na mas maayos na paraan. Kaso nga lang, kawan, na mahirap kasi dyan kapag magaling din yung kausap mo, no, na magtago ng kasinungalingan. But mahuhuli mo din yan. Pero what if nga, di ba? Totoo rin naman yung sinabi ng isang kawan natin. What if nga kung sa kanya naman talaga yon? Paano na nga si kuya ay kailangan at needs niya pala yon sa pang-araw-araw niya? Ay nako, may kakilala akong ganyan na may talagang dalang-dalang ganyan. Oh, di ba? Wala naman masama doon. There's nothing wrong, di ba, kawan niya? Na may ganon, no? Basta mahalaga hindi ng bababae. Di ba? Yun ang mahirap doon, ng bababae. Basta wag rin ng bababae at hindi rin ng lalaki, di ba? Okay na yun. Basta alam niya, may asawa siya at may gumagamit lang siya ng ganon, all goods and all safe na yun, kawan, di ba? Yun lang naman ang mahalaga doon. Dapat kahit ano man ang ating gender, loyal lang tayo sa isa. Di ba? What I mean, parang kung LGBTQ ka, kahit LGBTQ ka, 'di ba? Loyal ka pa rin sa isang babae o isang lalaki, 'di ba? Ganun lang, loyal ka pa rin, no? Hindi naman 'yan sa pagiging kung ano man ang gender natin no. Walang pwedeng humusga sa atin in terms of gender, 'di ba? Kasi iba-iba talaga. Marami na ngayon na nakakaunawa about dyan sa gender, kawan. And alam nyo, kawan, compartment siya ng LGBTQ. Kasi napaisip din yung iba na, what if DJ Lobinsi sa kanya din yun? Oo nga naman, no? Napaisip din ako, paano nga naman nga talaga, kawan, kung sa kanya naman din talaga yun? Diba? Yung problema lang talaga ng asawa niya,
ay hindi pambababae, ganun naman. Tingin ko naman, basta loyal at tunay magmahal, alam mo, mas mapagmahal pa ang mga gay, ha? Ako, Kawan, na marami akong kakilalang gay. And I love, diba? I love tuloy. Love na love ko sila, Kawan. No? And para sa akin, wala namang mali. No? Kung basta maging mabuti siyang ama, walang masama doon, Kawan. Mabuti siyang tao, walang masama doon, Kawan. Diba? Kung talaga yung mga nahuli na mga gamit niyo na isa kanya at rumarampa siya minsan, wala tayong magagawa. Diba? Kung saan niya talaga yan. Basta mahalaga, tulad nga na sinabi ko, part ka man ng LGBTQ+, A+, loyal ka sa taong minamahal mo. Isa lang ang minamahal mo. Dahil yun ang pinakamahalaga. Loyalty and pagiging faithful. Kwento na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento na!